Ito rin, naku, ayaw ni Inday Sara Duterte ho ito, mga bossing. Tsaka ng mga DDS. Iyakan talaga mga DDS dito, mga bossing. Bakit to? Eh, di ba nga si General Torre inappoint na as bagong PNP chief. Oh, yung susunod po na PNP chief kay General Marbil, mga kababayan. Ngayon, kung kahapon po ang pinakita natin ay yung reaksyon ni Jinggoy Estrada sa pagkaka-appoint po kay General Torre bilang PNP chief dahil dismayado nga po si Senator Jinggoy. Bakit daw ho dismayado, mga kababayan? Kasi first time daw po natin nagkaroon ng PNP chief na bastos o arogante. Sa katauhan ni General Torre, ang galang-galang nga eh. Biruin nyo ha, mga bossing, paano pong naging arogante si General Torre? Dahil po doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pag hindi sumamaya, kakaladkadin ko na yan. Biruin mo, mga boss, sa historya ng Pilipinas, yun po yata ang napakahaba o pinakamahabang arestuhan na nangyari. Pagkatapos basahan ng Miranda rights, 10 oras pa po bago mapasama si dating Pangulong Duterte. Biruin niyo po, yung pagtitimpi at pakikinig ni General Torre sa kanilang lahat, 10 oras ha. At eto pa, isa sa bata ni General Torre, sapul dito sa ulo, kay Hanilet. Yun po ba yung pinapakalat nila na kinidnap po ang dating Pangulong Duterte? Parang baliktad naman ho, mga bossing. No? 3 ang lawyer na nandoon sa kanila, tapos sasabihin, kinidnap. Di ba? Siyempre, makakapagsalita talaga si General Torre nung gano'n. Pero mo ba naman ang hulihan 10 oras? Baka ho tayo kapag yung regular na Pilipino, baka ho ako kapag ako aarestuhin, 5 minutes lang ang itagal ko, baka kaltukan pa ako, sumama ka na. Di ba? Si dating Pangulong Duterte, kita mo, nakaupo pang ganun. Kala mo yung tumotoma, pare, pagay mo na, 10 oras ba tayo dito? Di po ba? Nakita nyo yung tiyaga ng tao. Di ba? Yung tiyaga ng tao. At kumikilos ho yan base ho sa utos ng batas ng Pilipinas. Matanda, sabi, matanda na si Duterte, old nap na ang tawag doon, hindi na kidnap, sabi ni Ray D. Sabi ni Marijo, abogado, ang sinabihan ni General Torre, nakakalad ka din, hindi si PRRD. Para ho sa akin, mga bossing, siyempre kailangan natin iintindihin din po natin yung bawat senaryo. Hindi yung bakit nagsalita siya nung kakalad ka rin o yung ganun, masyado namang arrogante. Kung ikaw, pulis, 10 oras mo nang 10 oras mo nang inaaresto, 10 oras mo nang gustong pasakayin sa eroplano, hindi pa din tumatayo, hindi pa din umaano. Mabubwisit ka din ho talaga, binabaliwala. Di ba ang pagiging alagad ng batas mo? Nag-iiyakan ba yung mga kasulid? Kalma lang, mga kasulid, no? Dahan-dahan ang higbi. Mahirap yan pag binigla ninyo, baka atakihin kayo. Ngayon ho, eto. Kay Senator Ping Lacson naman po, mga kababayan, from what I heard, and observed about him, he's a decisive, firm, and mission-oriented official. So, he deserved to be appointed as Chief of the Philippine National Police. Di ba? Doon nga ho, mga bossing, sa pagkaka-aresto pa lang kay Buloyski, mga kababayan, talagang, kalmado siya. Ang daming umaharang, ang daming mga taong talagang pinapahirapan sila para makapasok kung ano-anong ginagawa sa kanila, sila ang sinasaktan. Pero kalmado pa din po sila, General Torre. Kaya lang, nagsinungaling po yung mga taga doon sa KOJC.
sa pamamagitan ng sila daw po ang binabanatan ng mga kapulisan. Wala naman ho tayo nakitang gano'n. No? Wala ho tayo nakitang gano'n. Ang nakita natin, may mga nagbobomba ng tubig galing doon sa kanilang bumbero. Ang nakita natin talagang hinaharangan nila. Baliktad pa, sila pa ang kumakapkap. No, doon sa kapulisan ni General Torre. Biruin niyo ho yun, mga kababayan. Kumbaga, o sige, kalma lang tayo mga tropa, no? Pasasaan at makukuha din natin si Kibuloy. Sige, sundin na lang natin sila. Sundin na lang natin sila hanggang total naman, nandiyan din si Kibuloy, makukuha din natin. Yun din ang magiging kapalit dito sa ating ginagawang trabaho. At, ayun nga ho, mga kababayan, nakuha si Kibuloy. Biruin mo, 3 senador, no? 3 senador ang sinubukan na harangan na mahuli si Kibuloy. Ay, ayan po ang paniwala ko. Sa kilos ho nila, doon sa timing ho nila, mga kababayan, mga boss chief amo sir, 1 araw bago mahuli si Kibuloy. Oh, sugod sila sa Davao. Sugod sila doon sa Tamayong. Biglang nagkaroon ng hearing. Diba? Pero ano ang pinanindigan ni General Torre? Maghuhukay pa din po ako. Ayun. Kinabukasan ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, huli si Kibuloy. Di ba? At lahat po, pag kumikilos ito, mga bossing, no, kapag may mga mission, pag kumikilos, talagang sinusunod lahat ng patakaran. Hindi pwedeng may maano. Lahat well explained ho, mga bossing. Sabi ni Beth Torres, ang sinasabi ng mga DDS saan daw pinulot ni PBBM si PNP Chief Torre. Naku po, baka rumesba kami sa inyo. Saan pinulot si Bato de la Rosa? Bilang PNP Chief. Di ba? Bakit saan ba galing si Bato ayun nga, bakit saan ba galing si Bato noon na basta na lang itinalaga ni Digong ni hindi kilala ng Pilipinas? Walang nakakakilala sa mga Duterte. Taong 2015 lang po usbungan yan. Actually, hindi nga 2015 Sa Davao, kilala. Pero po, sa Kalakhang, Maynila, sa buong Luzon, question mark po sa amin yan. Hindi namin kilala. Di ba? Bago na lang mag-eleksyon, saka na umano. Saka na umalingasaw. Yung pangalan ni Duterte. Sabi, alam niyo po sa Davao, doon po walang mga kuryenteng pasabit-sabit. Walang mga parang spaghetting kuryente. Yun yung napaniwala tayo. Malinis po, ang ayos po ng Davao. Yung pala, puro baha. No? Nung nakita ko yung video, sabi ko, wow, dagat! Ay, hindi. Davao yan. Sa Davao pala. Ayun. Kung may budol ho, mga bossing, ako naniniwala ako na mas budol po talaga yun. Di ba? 6 months! Ubos ang droga sa Pilipinas. Natapos 6 months. Humingi ng extension. Another 6 months ulit. Hindi kaya. Tapos yung pala, merong mga issue na nandoon, itinalaga niya pa si Michael Yang bilang presidential advisor niya. Sabi ni Eleuterio Pajarlo, si Marcos lang nagpakilala kay Duterte sa buong Pilipinas. Correct. Di ba? Sabi ni Yoma, nakilala si Duterte nang dahil sa mga Marcos, sir. Tapos yung sinasabi ng mga DDS, hindi naman kilala si Bongbong Marcos, kundi dahil kay Duterte. Ha? Saan nyo nakuha yun? Bukod po kay Senador Ping Lacson, mga kababayan,